Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, vlogger, broadcaster, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Gusto ko lang kayong i-update mga kababayan sa status ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Kasi yung issue po sa impeachment, natatakpan na ng kung ano-ano mga kwento, overtaken by events. Talagang parang sinasadya po para mawala na ng gana ang mga tao sa kainat na ng impeachment. Pero tayo, kailangan lagi tayong vigilant mga kababayan sa mga style nilang bulok. Di ba? So ngayon, ito yung latest na mga balita. Sabi dito sa report ng One News, heated debate scene as senators tackle BP impeachment jurisdiction. Sabi nga natin kanina mga kababayan doon sa isang channel natin, Bullseye News on the Go, yung strategy ng kampo ng mga Duterte, boss, yung mga abogado sa ICC case ni Digong, saka dito sa impeachment case ni Sara Duterte, harangin po ang trial. Questionin mga kababayan, nakafocus sila sa jurisdiction. You see, malinaw na indication po na ang kampo ng mga Duterte, the defense team, both sa ICC at sa impeachment case, takot na matuloy ang trial. Kasi nga po, alam na natin ang rason kung bakit takot na takot sila. Mahihirapan na ma-acquit si Sara Duterte at maging si Digong sa bulto-bultong mga ebidensya, sa lakas na mga ebidensya laban sa kanila. Tama po mga kababayan yung ating mga analysis. Kaya, doon sila sa technicalities, sa jurisdiction. Ipinagpipilitan nila, walang jurisdiction ang impeachment court, ang Senado, lalo ang 20th Congress mga kababayan. Yan o. Unless the Supreme Court issues a temporary restraining order, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte will proceed, according to the Senate Impeachment Court spokesman. There may be a bloodbath after all. In the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, as senator judges are expected to class over jurisdictional issues. Less than 2 weeks from now, when the 20th Congress convenes. So ang topic, hindi man po yung articles of impeachment. You see, ganun katindi ito mga kalyadong senador ni Sara Duterte. Imbes na pag-usapan sa impeachment court mga kababayan, yung 7 articles of impeachment laban kay Sara Duterte para malaman kung totoo ba ang mga akusasyon laban sa kanya. At kung hindi mapatunayan, may na yung mga ebidensya, boboto sila dapat ng acquittal. Or kung malakas ang mga ebidensya, boboto dapat sila ng conviction. Pero jurisdictional po ang pagdidibatihan. Diba? Yan ang medyo nakakalungkot sa present setup ng ating Senado. Kaya talagang kailangan mga kababayan pag-isipan na natin ang pag-aboli sa Senado at pagsulong sa unicameral legislature. Kasi lumipas na mga kababayan, gone were the days of our Senate noon na kapita-pitagan. Wala na po eh. Balahura po ang karamihan sa ating mga senador. So sabi dito sa balita, Senate Impeachment Court spokesman Reynald Tongol said, first debates are expected if Senator Ronald De La Rosa poses through with his motion to ask the 20th Congress of the Senate if it is willing to not take up the impeachment case against Duterte. Yes, we are expecting that, of course, that there will be senators who will oppose. They will question the motion, sabi po ni Atty. Tongol. Siyempre, kikwestiyonin po, lalo na ni Senator Risa Hontiveros. At sana, tulungan si Senator Risa Hontiveros ng ibang mga senador tulad po ni Kiko Pangilinan at saka ni Ma'am Aquino na ibinoto natin purposely. Ginak natin yung ibang mga nasa alyansa sa paniwala natin mga kababayan na magiging maayos ang Senado with their presence. Kaya lang biglang sumama sa majority.
Iniwan po mga kababayan si Risa Ontiveros. Nangampanya pa naman si Risa Ontiveros dito kay Kiko at saka kay Bam Aquino. Ang sinusupport na Senate President si Chis Escudero. Imbes mga kababayan, pumili ng bago. Tulad ni Tito Sen na matino kung mag-isip si Tito Sen kaysa sa ibang mga senador. Pero anyway, nandyan man si Tito Sen. Tingnan natin kung ano yung gagawin nitong mga medyo matitino pang mga senador. Kung papayagan nila itong gagawing motion ni Bato de la Rosa na i-dismiss ang kaso without trial for lack of jurisdiction. Yan ang inaasahan mga kababayan na imomosyon nitong si Bato de la Rosa. Ginawa na niya ito nung una, uulitin niya, wala siyang paki. Kasi tulad ni Robin Padilla, si Bato kahit sunugin mo, amoy digong din, amoy Duterte. He noted the debate would likely be one of the threshold issues on the floor, sabi po ni Atty. Tongol. It will be about what the boundaries of a senator judge are. Ngayon, nang tanungin siya, kung ano anya'y mangyayari if De La Rosa secures a simple majority vote in favor of his motion. Tongol said that scenario, along with any potential motions for reconsideration or judicial review, is already being studied. Sana naman yung Supreme Court bilisan na nila din ang desisyon nila doon sa petisyon para finally po it will put to rest. Tiwala tayo mga kababayan sa Supreme Court na kakampiyan nila yung tama tulad ng sinasabi ng mga dating senior associate justices at mismong dating Supreme Court Justice tulad ni Renato Puno na dapatan niya forthwith proceed. Walang ganyan. Pati mga constitutionalist mga kababayan. Pero sabi po ni Tongol yung impeachment trial niya will proceed unless the High Court issues a temporary restraining order or TRO. Actually, ang Senate Impeachment Court works independently of the Supreme Court in other branches of the government. So it does not need the imprimatur of the Supreme Court in performing its power to try and decide the impeachment case. So in the absence of a TRO, the process will push through. That is not dependent on what the Supreme Court says. If a TRO issued, the Senate Impeachment Court will decide if they will abide or they will not abide. Pero sabi niya, ang Senado niya has a history of respecting Supreme Court rulings. It has also asserted its independence in the past impeachment trials. Tulad ng kaso ni dating Pangulong Erap Estrada at saka ni Chief Justice Renato Corona. The Senate is currently under fire for what legal experts and critics believe as an intended delay on the proceedings against Duterte. Siyempre, kasi kitang-kita, maling-mali na yung ginagawa po ng ating mga senador. Ito yung tama, pakinggan ninyo. Itong post ni Dean Mel Santa Maria. Pakinggan ninyo po. Ma-carry over sa 20th Congress itong impeachment. Again, meron na pong desisyon ng Korte Suprema. Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress. Sa kaso na yun, sabi po ng Korte Suprema, kapag nag-adjournment sine die ang Kongreso, ang nagtatapos lamang po ay yung kanilang mga legislative na trabaho. Pero kapag po ang pinag-uusapan natin ay non-legislative na trabaho ng Kongreso, isa na po rito ay impeachment, ito po ay nagpapatuloy hanggang sa next na Congress, which is in this case, the 20th Congress. So may jurisdiction pa rin na ma-retain ang 20th Congress sa impeachment case na ito. Pimentel versus Joint Committee of Congress. Indeed, while the regular legislative functions of Congress may have come to a close upon the final adjournment of its regular session, this adjournment does not necessarily affect its non-legislative
function. Ang impeachment court ba, is it a legislative or non-legislative function? Non-legislative. So, ibig sabihin mo, Professor Jed, may mga iba't iba silang mga function. Ang pangunahing function na alam Matitinong natin, abogado to. legislative, nang babalangkas sila ng batas. Ang pangalawa, para maging impeachment court. Ito na ang ginagawa ngayon. Pangatlo, maaaring maging electoral tribunal. So, ang sinasabi mo, isa lang dyan ang with legislative function. Yung dalawa, hindi legislative function. Tumpak. Ang sinasabi mo, ayon sa Korte Suprema, mas natatapos na ang legislative function, hindi ibig sabihin na yung dalawang iba pang function, yung quasi-judicial, which is impeachment, at saka in a sense, yung quasi-judicial, which is electoral tribunal, hindi sila nagtatapos. Tama din. Legislative lang ang nagtatapos. Kaya klarong-klaro. So, basta sinabi mong non-legislative function, kung ikaw ay naglilitis at naghahatol, ikaw ba ay bumabalangkas ng patas? Hindi. Hindi yun legislative in nature. Ito ay magpapatuloy. Hindi ito kasama dun sa mga legislative work nila or mga pending bills na nagtatapos sa 19th Congress. So, malinaw na malinaw pala yun sa Pimentel case GR number 163783. Yes. Malinaw na malinaw po. Malabo lang po sa mga mga Duterte senators. Kasi purposely, pinapalabo nila. Di ba? Para pagsilbihan mga kababayan yung interes ni Sara Duterte. Napakalinaw. Pati yung pagbabanta ni Sara, malinaw na malinaw. Sa kanila, malabo. Pati yung gamit sa mali confidential funds, malinaw na malinaw po. Sa mga Duterte senators na lang naman po malabo. Yan ang problema dito, mga kababayan. Lumabo na yung pag-iisip nitong mga Duterte senators.